Sa liblib na baryo ng San Isidro, isang nakakatakot na alamat ang kumakalat. Ang nakangiting dilim, isang sinaunang nilalang na pinaniniwalaang sumisipsip ng mga lihim at pagkakasala. Kapag narinig mo ang malamig nitong halakhak sa kalagitnaan ng gabi, hindi ka na muling makikita. Nang bumalik si Erica de la Peña, isang investigative journalist sa kanilang baryo para magsaliksik tungkol sa mga misteryosong pagkawala ng mga tao, natuklasan niya ang isang malalim na kasinungalingan na nag-uugnay sa lahat ng ito. Napilitang harapin ni Erica ang multo ng nakaraan habang sinusubukang takasan ang mga nakakakilabot na presensya na nagkukubli sa dilim. Halakhak sa Dilim, Episode 1, Ang Tawag ng Dilim. Malalim na gabi, tahimik ang baryo ng San Isidro. Isang batang babae na mga 8 taong gulang ang natutulog sa isang maliit na silid na tinatanglawan lamang ng ilaw mula sa isang lumang lampara. Bigla siyang nagising sa tunog ng malamig na halakhak mula sa labas ng kanilang bahay. Erica, bata, bulong sa sarili. Sino yon? Lumapit siya sa bintana, nanginginig. Sa likod ng hamog, may makikitang anino na parang ngumiti sa kanya bago ito tuluyang maglaho. Isang malagim na sigaw ang maririnig sa malayo. Present day, bumibiyahe ang isang itim na SUV sa isang baku-bakong kalsada. Nasa loob si Erica de la Peña, isang 29 na anyos na mamamahayag. Nakasuot siya ng itim na jacket at may seryosong ekspresyon habang tinitingnan ng mga larawan ng mga nawawalang tao sa kanyang tablet. 3 dekada na ang lumipas pero ang mga halakhak na yon, hinding-hindi ko malilimutan. Bumabalik ako ngayon para hanapin ang sagot at marahil ang multo ng nakaraan. Pagdating ni Erica sa baryo, mapapansin ang katahimikan at kakaibang aura ng lugar. Ang mga residente ay tila nag-aalangan sa kanyang presensya. Tandang Berting, matandang residente. Ikaw ba yung anak ni Mang Isko? Huwag ka nang magtagal dito, Hija. May sumpa pa rin ang lugar na to. Hindi pinansin ni Erica ang babala. Dumiretso siya sa lumang bahay ng kanyang pamilya. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nag-aayos ng mga gamit si Erica, narinig niyang muli ang halakhak na matagal na niyang tinatakasan. Bumalik ang kanyang mga alaala noong bata pa siya. Erica, imposible. Nandito pa rin ba? Naglakad siya palabas ng bahay, dala ang isang flashlight. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa ilalim ng punong balete. Ngunit nang lapitan niya ito, bigla itong naglaho. Habang papasok si Erica pabalik ng bahay, bigla niyang narinig ang malapit na bulong. Alam kong bumalik ka. Biglang pumalya ang ilaw sa loob ng bahay. Tumigil sa ere ang halakhak bago bumalik ang nakabibinging katahimikan.